programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Gamitin mo na lang yung pera na yan para maghanap ng babaeng papatol sa'yo. Sige na, alis na! Bilis, malis ka na! Agad nga na inabot ni Nerissa itong pera na pinapabigay ni Moira dito nga kay Dax. At bago nga umalis itong si Dax ay nagtanong nga muna dito kay Nerissa kung kumusta na daw ito si Zoe at kung alam ba daw ni Nerissa ang number nito. At dito naman na tinatawanan ni Nerissa itong si Dax dahil ang kapal daw ng mukha nito na magkakagusto pa dito kay Zoe. At dito na sinabi ni Nerissa kay Dax na gamitin na lamang daw ang pera na hawak niya ngayon upang maghanap ng babae na magkakagusto sa kanya. At tila na-insulto naman itong si Dax dito sa mga sinasabi dito ni Nerissa at agad na pinapaalis ito na baka raw ay may makakita sa kanila. At dahil na pinaghahanap nga ngayon ng kapulisan itong si Dax ay may nakapansin nga sa kanila na palihim silang nagkikita dito ni Nerissa at pati na rin na inabutan ito ng pera itong si Dax at nagtataka itong kapulisan na kung bakit nakipagkita ito sa babaeng kakilala dito ni Moira at kung anong koneksyon ni Nerissa dito nga kay Dax na kung bakit inabot ang pera dito sa lalaki. Kaya agad na pinatawag itong sina RJ at itong si Giselle sa presinto at dito na ipinakita ng kapulisan ang nasabing larawan ng lalaking ito na may nakakita sa kanila na nakipagkita ito sa parking area kung saan doon nag-aabutan ng pera. At nagulat itong si Giselle dahil kilala niya ang babaeng kasama ng lalaki iyon at walang iba kundi ito ngang si Nerissa na kaibigan nga dito ni Moira. At dahil dito, paunti-unti na ngang nalalapit ang buong katotohanan na kanilang matutuklasan na kung sino nga ba ang mastermind sa nangyaring kidnapping dito kay Don Pepe noon at sa nangyaring aksidente kung paano nahulog at na-aksidente itong si Don Pepe doon sa bangin. At dahil dito, mas madali sa kanila na iimbestigahan itong si Nerissa lalo pa ngayon na nasa bakasyon nga daw itong si Moira kasama ang kanyang anak na si Zoe at nagawa pa nga nilang magsaya sa kabila ng lahat na nasa kritikal na sitwasyon ang kalagayan dito ni Don Pepe. Kaya mas lumalalim ang pagdududa dito ni Giselle at RJ na baka may kinalaman talaga itong si Moira sa nangyaring pagkidnap dito kay Don Pepe. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali itong si RJ na kausap itong si Doc Ray dahil dito kay Lynette at nag-aalala nga siya ng husto. At dito naman sinabi ni Ray dito kay RJ na ipaubaya na lamang niya kay Carlos ang kanyang pag-aalala at ang kanyang pagmamahal ni Lynette dahil sa ngayon ay kasal na nga itong si Lynette at asawa na nga niya itong si Carlos at wala na nga magagawa pa itong si RJ dahil may mag-aalaga na nga kay Lynette at dahil sa tingin ni RJ na tila may pagkukulang itong si Carlos na hindi sapat ang pagpapahinga lamang ni Lynette sa kanilang bahay ay dapat kinakailangan na inaalagaan ito ni Carlos dahil sa nakikita ni RJ na hindi sapat nga ang pagmamahal ni Carlos dito kay Lynette lalo pa ngayon na tila tumitindi nga ang naramdaman dito ni Lynette na trauma dahil sa takot ang kanya nakikita nung ito'y nilapitan nga ni RJ lalo pa ngayon na nagawa na ngang sakta ni Carlos Benitez ang kanyang asawa at kinagulat ito ni Lynette nang mapansin niya na natamaan ang kanyang braso doon sa mga bubog na tumalsik na ibinato ni Doc Carlos sa kanya. Kaya naman, mas nahihirapan ang kalooban ngayon ni Lynette at pagsisihan na nga ba niya na kung bakit si Carlos ang kanyang pinili na kung hindi siya sumama noon kay RJ na nag-aalok nga ito na itanan niya itong si Lynette. At dahil dito, hihingi nga ba ng tulong itong si Lynette dito kay RJ upang kunin siya dito sa bahay ni Carlos dahil hindi nga isang beses lang ang pananakit ni Carlos kundi dalawa. At dito naman na magmamakaawa itong si Carlos Benitez na hihingi ng tawa dito kay Lynette dahil sasabihin niya na hindi daw niya sinasadya ang nangyari pagkakaroon ng sugat dito ni Lynette sa kanyang braso.
Kaya naman mabubulag na naman itong si Lynette sa katangahan niya dito kay Carlos at maawa na naman ito. Kaya yan ang ating pakatutukan at aabangan maya-maya mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat muli.